Mr. Speaker, distinguished colleagues, isang mariing oo ang akin pong boto upang pagtibayan ng resolution at articles of impeachment na isinumite ng Committee on Justice. The committee received voluminous documentary evidence, heard testimonies, examined audit findings, reviewed certifications from government agencies, and evaluated sworn statements and financial records. And after all these proceedings, the committee found probable cause and approved the articles of impeachment. Mr. Speaker, mga kasama, malinaw nakita natin sa mga pagdinig. We saw evidence of misuse and abuse of confidential funds amounting to hundreds of millions of pesos. We heard testimony regarding questionable disbursements, fictitious identities, and liquidation documents with indications of falsehood and falsification. We examined evidence of unexplained wealth and billions in suspicious and covered transactions that are manifestly disproportionate to declared and known lawful income. And we confronted deeply disturbing threats and inflammatory rhetoric that target not only ranking public officials but attack the very heart of our constitutional order. Taken together, hindi po ito mga mababaw na paratang lamang. Hindi po ito mga isolated or random incidents lamang. These are patterns of bad behavior. These are habits of abuse of power. These are matters that go into the integrity, accountability, and fitness of a public official occupying the second highest position in our government. Mr. Speaker, let us also be clear. Impeachment is not political persecution. It is not a partisan activity. It is a constitutional accountability mechanism. Mawawalan ng saysayang mandato at diwa ng pananagutan na nasa konstitusyon kung matapos makita ang ebidensya at magpasya sa komite na may sapat at makatwirang dahilan upang umusad ang proseso, ay basta-basta na lang ihinto sa kapulungang ito ang gulong ng hustisya at pananagutan. The constitutional process of accountability could not move forward if we shirked our duties in this House, if we dropped the ball in this plenary. Kaya naman po, bilang endorser ng Sabalya et al. Complaint at bilang aktibong lumahok sa mga committee proceedings, I vote yes to affirm the favorable resolution of the committee setting forth the articles of impeachment. Oo, dahil sa prinsipyo at sa ating obligasyon na nakasaad sa konstitusyon. Oo, dahil ang mga ebidensyang iniharap ay nararapat masuri sa isang ganap na paglilitis. Oo, dahil walang sino man, gaano man kataas ang katungkulan, ang dapat mangibabaw sa batas, walang sino man ang dapat makatakas sa pananagutan. At higit sa lahat, oo, dahil karapatan ng bawat Pilipino na malaman ang buong katotohanan ukol sa mga seryosong aligasyon at mabibigat na ebidensya laban sa pangalawang Pangulo. Given these compelling reasons, and for the sake of truth, under the banner of justice and accountability, dapat lang litisin na si VP Sara Duterte sa Senado. Maraming salamat po. Majority Leader. Mr. Speaker, we'd like to recognize Representative Rachel Marguerite B. Del Mar from the 1st District of Cebu City to explain her vote. Honorable Rachel Marguerite Cutie Del Mar, 1st District Cebu, is hereby recognized. Thank you, Mr. Speaker. The will of my constituents is clear. For the city of Cebu, 1st District, during the 19th Congress, it was a no. And for the 20th Congress, it still remains a no. Thank you, Mr. Speaker. Majority Leader. Mr. Speaker, we'd like to recognize Representative Jose Manuel Tadeo Chel Jokno from the party list Akbayan to explain his vote. Honorable Jose Manuel Tadeo Chel Jokno, Akbayan Party List, is hereby recognized. Thank you, Mr. Speaker. I vote a resounding yes. Andyan na po, nakita natin lahat ang smoking guns, ang bilyon-bilyones na perang dumaan sa accounts ni Vice President Sara Duterte sa kabila ng milyones lang na dineklara
sa kanyang salin ang halos kalahating bilyong piso na confidential funds na winaldas niya at marami pang iba. I could go on and on, Mr. Speaker. Ngayon, panahon na panagutin ang nagkasala. Ito ay para sa ating mga manggagawa na araw-araw kumakayod para may pantustos sa kanilang mga pamilya, sa mga kabataang naghahangad ng mas maayos at tapat na pamahalaan. At para sa lahat ng Pilipino na pagod na sa katiwalian. The House is ready to prosecute, Mr. Speaker, Your Honors. To Vice President Sara, see you in the impeachment court. Majority Leader. Mr. Speaker, I move to recognize Representative Sara Jane I. Ilago from Party List Gabriela Women's Party to explain her vote. Honorable Sara Jane Ilago, Gabriela Women's Party List is hereby recognized. Mr. Speaker, buo ang suporta ng Gabriela Women's Party sa impeachment laban sa Vice Presidente. Sa panahon na may kinakaharap na krisis sa langis at pagtaas ng presyo ng mga bilihin, kawalan ng disenteng trabaho na may maayos na pasahod, kabi-kabila na demolisyon, paglaganap ng disinformation at pagtindi ng korupsyon, ito ang pinakatamang oras para maningil at may mapanagot na mataas na opisyal sa kanyang paglabag sa konstitusyon, betrayal of public trust, graft and corruption at iba pang mga krimen. At karugtong ng mga problema ng lipunan ang mga dahilan kung bakit yes ang boto ng Gabriela Women's Party sa impeachment ni VP Sara without H or without holding back from spending o pagwawaldas niya ng hindi bababa sa 500 million pesos na confidential funds ng OVP at DepEd. Sa laki ng halaga na ito, higit 350,000 na sako sana ng bigas ang nabili para maipamigay sa mga nangangailangan na Pilipino. Nasa 10,000 na mga magsasaka at mangingisda na sana ang nabigyan ng 50,000 pesos na subsidy para masuportahan ng masaganang pag-ani at pangingisda. Nasa 12,500 na laptop sana worth 40,000 pesos ang nagagamit ng mga estudyante o kaya mga teacher. Isa itong pagtataksil sa bayan, yung mismong pamimigay ng envelopes na may lamang pera para suhulan ang mga DepEd officials, ayon na rin sa former DepEd Yusek Mercado na nooy na-designate rin bilang HOPE o Head of Procuring Entity. Yes sa impeachment ni VP Sara without H, without honesty sa SALN. Sino po bang maniniwala na wala po siya ni piso na cash on hand o ni isa o sa bank na deposit man lang mula 2019 hanggang 2024. Samantalang naiulat mismo ng AMLAC na ang kanyang kabuuan na accounts ay may 630 covered transactions at 33 suspicious transactions na umaabot sa higit 6 na bilyon. Mr. Speaker,